Sinasabi nila na ang bawat patak ng ulan ay may dalang alaala. Na kapag bumuhos ang langit, ito ay dahil masyado ng mabigat ang mga kwentong hindi na kayang itago ng mga ulap. Naranasan mo na bang tumayo sa gitna ng ulan, basang-basa, pero hindi mo nararamdaman ang lamig? Dahil ang lamig na nasa loob ng puso mo ay mas matindi pa kaysa sa anumang bagyo? 4 na taon. 4 na mahahabang taon ang lumipas bago ko naintindihan ang tunay na kahulugan ng salitang pagsisisi. Nasa loob tayo ngayon ng Manila Memorial Park. Madilim ang langit ngayong hapon. Ang mga matatandang puno ng acacia ay yumuyuko. Tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ng isang dalaga. Siya si Carmela, 20 taong gulang. Nakaluhod siya sa putik. Ang kanyang puting bestida ay nabahiran na ng dumi ng lupa. Pero wala siyang pakialam. Wala na siyang pakialam sa mundo. Ang tanging mahalaga ay ang malamig na lapidang marmol sa kanyang harapan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay na namumutla sa lamig, mahigpit niyang hawak ang isang pirasong papel. Basa na ito ng ulan at ng kanyang mga luha. Ang tinta ay unti-unti nang kumakalat, pero mababasa pa rin ang malalaking letra. University of the Philippines, Letter of Acceptance. Ito ang pangarap. Ito ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit nawasak ang lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, may narinig siyang yabag. Isang anino ang tumakip sa kanya mula sa ulan. Isang matandang lalaki na kapayong na itim. Ang kanyang sapatos na balat ay natalsikan na ng putik. Siya si Alfonso Go, ang makapanyarihang may-ari ng mga gusali sa Binondo. Ang patriarch ng pamilya Go. Ang taong kinatatakutan ng marami. Pero sa sandaling ito, sa harap ng basang puntod na ito, isa lang siyang matandang puno ng pang-ungulila. Bakit sila narito? Bakit magkaharap ang maglolo sa gitna ng bagyo, dayong hindi nila kilala ang isa't isa? Bakit may put sa mga mata ng apo? At bakit may takot sa mga mata ng lolo? Para maintindihan natin ang sakit, kailangan natin bumalik sa simula. Hindi dito sa Maynila, kundi sa kabilang panig ng mundo, sa Brazil. Sa lugar kung saan ang init ng araw ay kasing tindi ng init ng pag-ibig at ng paghihirap. Ipinanganak ako sa Rio de Janeiro. Pero hindi sa Rio na nakikita nyo sa mga postcard. Hindi sa mga hotel na magaganda sa Copacabana. Ipinanganak ako sa favela. Alam nyo ba kung ano ang favela? Ito yung mga bahay na patong-patong sa gilid ng bundok. Tila mga makukulay na kahon na anumang oras ay pwedeng gumuho. Masikip, maingay, delikado. Pero para sa akin, iyon ang tahanan. Ang tatay ko ay si Bernardo Go, isang Pilipino. Ang nanay ko ay si Luisa, isang Brazilian. Isang kakaibang tambalan sa isang magulong lugar. Ang bahay namin ay gawa lang sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Kapag mainit ang panahon, para kaming nasa loob ng oven. Kapag umuulan, kailangan naming maglagay ng timba sa bawat sulok ng higaan dahil tumutulo ang gubong. Yan ang tunog ng tubig sa timba na pampatulog ko noon. Pero kahit ganun, masaya kami. Naalala ko pa ang amoy ng kusina namin tuwing umaga. Amoy ng bawang, amoy ng murang kape, at amoy ng pagmamahal. Naalala ko si Papa Bernardo. Gigising siya ng 4:00 ng madaling araw. 4:00. Madilim pa ang paligid, tulog pa ang buong favela.
pero gising na siya. Lalabas siya para magbuhat ng mga kahon ng isda sa pantalan at maglako sa palengke. Isipin niyo ang isang lalaking payat, hindi sanay sa hirap, pero araw-araw ay pasan ang mabibigat na styrofoam box. Aayat baba siya sa daan-daang baitang ng hagdan sa aming lugar. Ang likod ni Papa, laging basa ng pawis. Ang mga kamay niya, laging amoy isda, puno ng galos, at namumula dahil sa lamig ng yelo. Pero pag uwi niya sa gabi, kahit gaano siya kapagod, kahit nanginginig na ang tuhod niya sa gutom, ningiti siya kay Mama Luisa. Sasalubungin siya ni Mama. Kukuha si Mama ng mainit na tuwalya at pupunasan ang likod ni Papa. Bubulong si Mama sa Portuguese. Obrigada, meu amor. Salamat, mahal ko. Salamat sa sakripisyo mo. Simple lang ang hapunan namin. Madalas, kanin lang at feijoada, yung nilagang itim na beans na may kaunting taba ng baboy. Minsan, may isang pirasong isda na hindi nabenta ni Papa at paghahatian namin 3, iyon. Pero busog kami. Busog kami sa tawanan. Busog kami sa pangarap. Tinuruan ako ni Papa magtagalog tuwing gabi. Sabi niya habang hinihimas ang buhok ko, "Carmela, anak, huwag mong kakalimutan. Pilipino ka rin. Balang araw, makikita mo ang Pilipinas." Maganda doon. Akala ko ganito na kami habang buhay. Mahirap, pero buo. Akala ko sapat na ang pagmamahal para mabuhay. Pero hindi ko alam, may tinatagong sakit pala si Papa. May tinatagong sekreto ang pamilya namin na unti-unting lumalamon sa kanya. Isang gabi, nagising ako dahil sa mga boses. Hindi sila sumisigaw, pero ramdam ko ang bigat sa bawat salita. Narinig ko silang nag-uusap sa kusina. Doon ko nalaman ang totoo. Si Papa Bernardo, hindi siya ipinanganak na mahirap. Hindi siya taga-favela. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng mayamang pamilya Go sa Pilipinas. Siya ang prinsipe na tinalikuran ang kanyang kaharian. 25 taon na ang nakakaraan, nag-aral siya sa ibang bansa at doon niya nakilala si Mama. Nang sabihin niya sa lolo ko, kay Alfonso Go, na gusto niyang pakasalan ng isang mahirap na Brazilian, sumabog ang galit ng lolo. "Wala kang utang na loob, Bernardo. Kinahihiya ka ng pamilyang ito. Ang yaman natin, ipagpapalit mo sa babaeng yan. Kung pipiliin mo siya, lumayas ka. Huwag ka nang babalik. Kalimutan mong may ama ka. Patay ka na para sa akin." Masakit yon para kay Papa. Araw-araw niyang dala ang sumpa na yon, pero tiniis niya ang lahat para kay Mama. Tiniis niya ang hirap. Pero habang lumalaki ako, nakikita ni Papa ang realidad. Nakikita niya ang mga bata sa lugar namin na nagiging adik, nagiging kriminal, namamatay sa barilan. Ayaw niyang matulad ako sa kanila. Ayaw niyang manatili akong walang kinabukasan. Nakita ko si Papa noong gabing iyon. Hinawakan niya ang kamay ni Mama sa ibabaw ng aming munting mesa na umaalog. Sabi niya, "Luisa, tignan mo si Carmela. Matalino siya. Sayang ang utak niya dito. Kailangan kong umuwi. Babalik ako ng Pilipinas." Luluhawd ako kay Papa. Hihingi ako ng tawad. Kahit saktan niya ako, kahit ipahiya niya ako sa harap ng buong Maynila, tatanggapin ko. Basta tulungan niya lang si Carmela na makapag-aral. Hindi pwedeng dito lang siya habang buhay. Umiyak si Mama. Alam niyang ito ang tanging paraan. Alam niyang kailangan niyang bitawan ang asawa niya para sa kinabukasan ko. 1 linggo ang lumipas. Ang araw ng pag-alis.
Bitbit lang ni Papa ang isang lumang maleta na halos sira na ang zipper. Suot niya ang kaisa-isa niyang maayos na polo shirt. Hinalikan niya si Mama na matagal. Pagkatapos, lumuhod siya sa harap ko at niyakap ako ng mahigpit. Amoy ko ang pamilyar na amoy ni Papa, halong pawis at sabon. Sabi niya, "Carmela, anak, mag-aral kang mabuti, ha? Babalik ako agad. Pangako, maghintay kayo ni Mama." Pagbalik ko, may dala akong magandang balita. Aalis tayo dito. Tumangmo ako kahit tumutulo ang luha ko. Pinanood namin siya habang naglalakad siya pababa ng burol. Lumingon siya bago sumakay ng bus, kumawe at mumiti, yung ngiting sinisikap maging matapang. Iyon na ang huling beses na nakita ko ang ngiti ni Papa. Hindi ko alam na iyon na pala ang huli. Ang mga sumunod na buwan ay naging impyerno ng paghihintay. Isang paghihintay na walang katapusan. At doon nagsimula ang unti-unting pagguho ng aming maliit na mundo. Ang unang buwan pagkaalis ni Papa ay puno pa ng pag-asa. Araw-araw, pagkagaling ko sa eskwela, tumatakbo ako pauwi, umaasang may sulat na nakaipit sa ilalim ng pinto o may mensahe sa aming lumang telepono. Bawat kaluskos sa labas ng pinto ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Iniisip ko, baka si Papa na yan. Baka may dalang pasalubong. Si Mama Luisa, kahit pagod galing sa paglalaba para sa mga kapitbahay, ay laging nakangiti. Sinasabi niya sa akin tuwing gabi habang nagsusuklay ng buhok, "Carmela, konting tiis na lang. Baka nag-iipon pa ang papa mo ng pamasahe pa uwi. Baka inaayos pa niya ang mga papeles natin para makalipad na tayo paalis sa impyerno ito." Naniniwala kami sa pangako niya. Kasi si Papa, hindi siya marunong sumira ng pangako. Pero lumipas ang ikalawang buwan. Pagkatapos ay ikatlo. Ang pag-asa ay unti-unting napalitan ng pagkabahala, at ang pagkabahala ay naging takot. Ang telepono sa aming sala ay nanatiling tahimik. Ang katahimikan na yon ay mas nakakabing pa kaysa sa ingay ng buong favela. Bakit hindi siya tumatawag? Bakit wala man lang kahit isang maikling sulat para sabihing buhay pa siya? Nagsimulang maghinala ang mga kapitbahay. Ang mga tingin nila ay puno ng awa na may halong panghuhusga. Narinig ko ang mga bulungan nila sa palengke kapag bumibili ako ng bigas. Sinasabi nila na baka iniwan na kami ni Papa, na baka bumalik siya sa yaman ng pamilya niya sa Pilipinas at kinalimutan na ang hirap sa Brazil. Sinasabi nila na ang mga lalaking mayaman ay madaling makalimot kapag nakabalik na sa ginhawa. Pero hindi ako naniwala. Kilala ko ang tatay ko. Alam ko ang higpit ng yakap niya bago siya umalis. Alam ko ang init ng luha niya sa balikat ko. Hindi yon peke. Ngunit ang katawan ng tao ay may hangganan, lalo na kapag ang puso ay sugatan. Si Mama Luisa, dahil sa sobrang pagtatrabaho at lungkot, ay nagsimulang manghina. Dati, ang mga mata niya ay kasing sigla ng araw sa Rio. Pero unti-unti itong naging mapurol at malalim. Nagsimula siya sa simpleng ubo. Ubo na inakala namin ay dahil lang sa alikabok o pagod. Pero hindi ito gumagaling. Gabi-gabi, naririnig ko ang pag-ubo niya na parang pinupunit ang dibdib niya. Hanggang sa isang gabi, habang naghahapunan kami ng kanin at asin, nakita ko na lang na may dugo sa kanyang panyo nang takpan niya ang bibig niya. Nanlaki ang mata ko. Gusto kong sumigaw, pero pinigilan niya ako. Numiti siya, isang ngiting maputla at pagod, at sinabing, "Wala ito, anak.
Gasgas lang ang lalamunan ko. Alam naming dalawa na nagsisinungaling siya. Wala kaming pera pampagagot. Ang ipon na iniwan ni Papa ay naubos na sa pagkain at upa sa bahay. Nagpunta kami sa Embahada ng Pilipinas para humingi ng tulong at balita tungkol kay Papa. Nagbakasakali kaming may alam sila. Doon gumuho ang mundo ni Mama. Nakita ko siyang nakaupo sa isang sulok ng opisina, hawak ang dibdib habang umiiyak ng walang boses. Hindi niya sinabi sa akin ang totoo noong araw na iyon. Niyakap lang niya ako ng mahigpit. Sobrang higpit na parang ayaw niya akong pakawalan at sinabing, "Anak, magpakatatag ka. May problema lang. Hindi natin makokontak ang papa mo ngayon." Umuwi kami na bigo at luhaan. Mula noon, mas bumilis ang pagbagsak ng kalusugan ni Mama. Cancer sa atay. Iyon ang sabi ng doktor sa pampublikong ospital nang dalhin ko siya dahil nahimatay siya sa trabaho. Wala ng lunas. Masyado ng huli. Ang aming maliit na bahay na dati ay puno ng tawanan noong nandoon pa si Papa ay naging saksi sa huling hininga ng aming pamilya. Ako ang naging nurse ni Mama. Ako ang nagpupuna sa kanya kapag nilalagnat siya. Ako ang napapakain ng lugaw na tanging kaya naming bilhin. Sa edad na 17, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking balikat. Ang mga kaibigan ko ay nag-aaral at naglalaro, samantalang ako ay naghihintay sa kamatayan ng aking ina. Isang gabi ng Hulyo, habang umuulan ng malakas at tumutulo ang bubong namin, hinawakan ni Mama ang kamay ko. Ang lamig ng kamay niya ay tumagos sa buto ko. Alam ko na, ito na ang huli. Tinitigan niya ako at sa mga mata niya, nakita ko ang lahat ng pagmamahal at sakit na kinimkim niya. Sabi niya sa boses na halos hindi ko na marinig, "Carmela, patawarin mo ako kung iiwan kita. Patawarin mo ako kung hindi ko na kayang maghintay sa papa mo. Hanapin mo ang lolo Alfonso mo. Huwag kang magtanim ng galit sa puso. Mabuhay ka ng maayos, anak." At sa huling pagkakataon, bago siya pumikit, binanggit niya ang pangalan ng lalaking minahal niya hanggang kamatayan. Bernardo, papa ko. Namatay si Mama na hindi nalaman kung nasaan si Papa. Namatay siya sa sakit, gutom at lungkot. Ang libing niya ay simple at mabilis. Ang mga kapitbahay naming mahihirap ang nag-ambag-ambag para sa kabaong at serbisyo. Doon, sa harap ng hukay, naramdaman ko ang tunay na galit. Galit sa mundo. Galit sa kahirapan. At higit sa lahat, galit sa pamilya ng tatay ko. Kung tinanggap lang nila kami, buhay pa sana si Mama. Pagkatapos ng libing, naiwan akong mag-isa sa bahay na puno ng multo ng nakaraan. Ang bawat sulok ay may alaala. Ang mesa kung saan kami kumakain, ang bintana kung saan naninigarilyo si Papa, ang kama kung saan namatay si Mama. Pero hindi ako nagpatalo. Ginawa kong gasolina ang galit ko. Nag-aral ako ng mabuti dahil iyon ang sabi ni Papa. Nagtrabaho ako sa palengke, nagbubuhat ng sako ng gulay, naglilinis ng isda, habang nagbabasa ng libro sa gabi sa ilalim ng kandila. Ang mga kamay ko ay naging magaspang, puno ng kalyo at sugat, pero ang utak ko ay naging matalas. At pagkaraan ng 6 na buwan ng paghihirap, nakuha ko ang sulat. Scholarship mula sa gobyerno ng Pilipinas para sa mga anak ng OFW. Ito na ang tiket ko. Ito na ang pagkakataon ko para harapin ang nakaraan at singilin ang mga may utang sa amin. Ang biyahe mula Brazil patungong Pilipinas ay inabot ng halos 2 araw. Nakatingin lang si Carmela sa bintana ng eroplano. Yakap ang isang maliit na bag
na naglalaman ng abo ng kanyang ina at ang kaisa-isang litrato ng kanyang ama. Wala siyang ibang dala kundi ilang pirasong damit at matinding tapang. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, sinalubong siya ng init ng hangin ng Maynila. Iba ang amoy dito. Amoy usok, amoy pawis, amoy dagat. Ang ingay ng mga jeepney at busina ay parang walang katapusan. Pero may kakaibang pakiramdam na parang pamilyar ito. Ito ang bayan ng kanyang ama. Ito ang lupa kung saan siya nagmula. Pagkatapos mailagay sa dormitoryo ng Universidad sa Diliman, ang unang ginawa ni Carmela ay hindi ang mamasyal o magpahinga, kundi ang maghanap. Hindi siya mapakali. Pumunta siya sa Bureau of Immigration at sa iba pang opisina ng gobyerno. Hawak niya ang lumang birth certificate niya at ang marriage contract ng mga magulang niya na halos madurog na sa kalumaan. Gusto niyang malaman kung nasaan si Bernardo Go. Buhay pa ba siya? May iba na ba siyang pamilya? Gusto niyang isumbat sa mukha nito kung bakit hindi ito bumalik. Kung bakit hinayaan nitong mamatay si mama sa hirap habang siya ay nagpapakasasa sa Pilipinas. Pero ang tadhana ay sadyang mapaglaro at malupit. Sa isang opisina na puno ng mga nagtatambak na papel at maalikabok na electric fan, hinarap siya ng isang empleyado na may hawak na manipis na folder. Tinignan siya nito ng matagal. May halong awa sa mata bago ibinigay sa kanya ang isang dokumento. Death certificate. Sertipiko ng pagkamatay. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ng paulit-ulit ang nakasulat. Umaasang mali ang basa niya. Pangalan: Bernardo Go. Petsa ng pagkamatay: 4 na taon na ang nakakaraan. Sanhi ng pagkamatay: vehicular accident sa Binondo. At ang pinakamasakit sa lahat, ang petsa ng pagkamatay ay 4 na araw lamang matapos siyang umalis sa Brazil. Nanghina ang tuhod ni Carmela. Napaupo siya sa malamig na sahig ng opisina. Ang buong akala niya, ang buong akala ni Mama Luisa sa loob ng mahabang panahon ay iniwan sila. Na nagpakasasa si Bernardo sa yaman ng pamilya niya at kinalimutan ang magina sa favela. Pero hindi pala. Namatay si Papa habang tinutupad ang pangako niya. Namatay siya na nag-iisa sa kalsada ng Binondo habang sila ay naghihinpay sa Rio. Namatay siya na ang iniisip ay ang kinabukasan ng anak niya. Nalaman din niya sa report na ang katawan ni Bernardo ay nanatili sa morgue bilang John Doe o walang pagkakakilanlan ng 1 linggo. Walang nakakilala sa kanya agad dahil wala siyang dalang ID. Tanging pasaporte lang na nasa bag na nawala sa aksidente. Nahanap lang at nakuha ng amang si Alfonso Go ang katawan makalipas ang 7 araw. Ibig sabihin, noong mga panahong umiiyak si Mama sa tabi ng telepono, wala na palang sasagot. Abo na lang si Papa. Doon nagbago ang anyo ng galit ni Carmela. Kung dati ay galit siya sa kanyang ama, ngayon ay napalitan ito ng matinding poot sa kanyang lolo Alfonso. Kung tinanggap sana ng lolo niya ang papa niya noon, hindi sana ito kinailangang umalis ng Pilipinas. Kung hindi sana nito pinalayas si Bernardo 25 taon na ang nakakaraan, hindi sana ito namatay sa aksidente habang nagmamadaling umuwi. Sa isip ni Carmela, si Alfonso Go ang pumatay sa kanyang mga magulang. Si Alfonso Go ang dahilan kung bakit siya ulila. Si Alfonso Go ang dahilan ng lahat ng pagdurusa nila. Dala ang bigat ng katotohanan ito,
Nagtungo si Carmela sa Manila Memorial Park. Gusto niyang makita ang puntod ng ama. Gusto niyang humingi ng tawad dahil nagduda siya. Sa ilalim ng malakas na ulan at kulog, hinanap niya ang plot number. At doon, sa gitna ng bagyo, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng lapida. Nakapayong ito ng itim, nakayuko, at parang pasan ang daigdig. Ang lolo niya, ang taong kinasusuklaman niya. At dito nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan. Bumalik tayo sa sementeryo, sa eksenang iniwan natin kanina, kung saan naghaharap kami ng lolo ko sa gitna ng bagyo. Nakatayo si Alfonso Go. Basang-basa ang laylayan ng kanyang mamahaling pantalon, nakatingin sa akin na parang nakakita siya ng multo mula sa kanyang nakaraan. Ang muka niya ay puno ng gulat at takot nang marinig niya ang pangalan ko. Carmela, ang pangalang ibinigay ni Papa sa akin, na marahil ay nabanggit ni Papa sa mga sulat na hindi niya kailanman nabasa. Nanginginig ang boses ng matanda nang magsalita siya. Ang boses na dating nagpapatahimik sa mga boardroom ng Binondo ay naging garalgal at mahina. Tinanong niya kung ako ba talaga ang anak ni Bernie. Kung ako ba ang apo niya? Tinitigan ko siya ng matagal. Gusto kong saktan siya gamit ang mga salita. Gusto kong iparamdam sa kanya ang lamig na naramdaman ni Mama noong mamatay siya. Gusto kong iparamdam sa kanya ang gutom na dinanas ko sa Brazil. Tumayo ako mula sa pagkakaluhod sa putikan. Pinunasan ko ang dumi sa tuhod ko at hinarap siya ng walang takot. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Sinabi ko sa kanya kung paano namatay si Mama sa isang masikip na ospital na walang gamot. Sinabi ko kung paano kami nagutom habang naghihintay sa padala na hindi dumating. Sinabi ko kung paano ako naging alipin sa sarili kong bayan para lang mabuhay. Bawat salita ko ay parang sampal sa mukha niya. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat niya. Ang matapang na negosyante ay naging isang kaawa-awang matanda na walang laban sa katotohanan. Lumuhod si Alfonso sa harap ko, sa gitna ng ulan at putik. Walang pakialam sa kanyang dignidad. Hinawakan niya ang laylayan ng basa kong damit. Umiiyak siya na parang bata. Humihingi ng tawad. Sinabi niya na araw-araw niyang pinagsisisihan ang ginawa niya noong pinalayas niya si Papa. Sinabi niya na noong nalaman niyang umuwi si Papa, handa na sana siyang tanggapin ito. Handa na sana siyang magpatawad at yakapin ang anak niya. Pero naunahan siya ng tadhana. Naunahan siya ng aksidente. Hindi man lang sila nakapag-usap. Hindi man lang sila nakapagpaalam. Ang huling alaala niya sa anak niya ay ang mukha nito noong pinalayas niya ito 25 taon na ang nakararaan. Pero sarado ang puso ko noong mga sandaling iyon. Ang nakikita ko lang ay ang lalaking naging dahilan ng pagdurusa namin. Hinawi ko ang kamay niya ng marahas. Sinigawan ko siya sa gitna ng ulan. Sinabi ko na hindi ko kailangan ang yaman niya. Hindi ko kailangan ang apelyido niya. Na kaya kong mabuhay ng mag-isa gaya ng ginawa ko sa Brazil. Tumalikod ako at tumakbo palayo. Iniwan ko siyang nakaluhod sa putik. Yakap ang lapida ng anak niya habang bumubuhos ang ulan. Tumakbo ako hanggang sa mawalan ako ng hininga, hanggang sa sumakit ang dibdib ko. Akala ko, iyon na ang katapusan. Akala ko, pagkatapos kong isumbat sa kanya ang lahat, tatalikuran ko na siya at kakalimutan. Pero hindi pala ganon kadali ang buhay. Ang galit ay nakakapagod. At ang pag-iisa sa isang malaking syudad ay nakakabaliw. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan kong mag-focus sa pag-aaral sa universidad.
Pero palagi kong nakikita si Lolo Alfonso sa malayo. Hindi siya lumalapit para kausapin ako. Nakatayo lang siya sa labas ng gate ng universidad, nakatingin sa akin habang lumalabas ako. O di kaya ay nasa kabilang kalsada siya malapit sa convenience store kung saan ako nagtatrabaho tuwing gabi. Tinitignan lang niya ako. Parang binabantayan. Parang sinisigurado na ligtas ako. Minsan, gusto ko siyang sigawan na umalis na. Pero minsan, nakakaramdam ako ng awa sa lungkot ng mga mata niya. Ang tadhana ay may paraan ng pagtuturo ng leksyon sa pinaka-hindi inaasahang pagkakataon. Isang malamig na gabi ng Disyembre, pag-uwi ko sa aking maliit na apartment sa Tondo galing sa trabaho, may naabutan ako. Nakita ko si Alfonso na nakaupo sa madumi at makipot na hagdanan ng apartment building. Pero sa pagkakataong ito, may dala itong maliit na portable stove at isang kaldero. Nagtaka ako. Anong ginagawa ng isang milyonaryo sa maruming hagdanan ng Tondo? Lumapit ako ng dahan-dahan, nagtatago sa dilim. At doon ko naamo ang isang pamilyar na bango. Amoy ng bawang, sibuyas, itim na beans at pinausukang karne. Feijoada, ang paboritong luto ng nanay ko. Ang pagkaing kinalakihan ko sa Brazil. Ang pagkaing simbolo ng pamilya namin. Nakita ko si Alfonso, hirap na hirap. Nanininig ang kamay niya habang hinahalo ang sabaw. May hawak itong kapirasong papel kung saan nakasulat ang recipe na siguro ay ni-research pa niya o pinasulat sa iba. Sinusubukan niyang lutuin ang ulam na nagpapaalala sa akin sa aking mga magulang. Ito ang paraan ng matanda para sabihin tinatanggap na niya ang nakaraan. Tinatanggap na niya kung sino ang nanay ko. Tinatanggap na niya ang buhay na pinili ng anak niya. Dahil sa labong ng mata at panghinginig ng kamay sa lamig ng gabi, aksidenteng nahawakan ni Alfonso ang mainit na gilid ng kaldero. Napasigaw siya sa sakit. Aray! Muntik nang matapon ng sabaw. Sa sandaling iyon, parang bula na nawala ang galit ko. Ang nakita ko lang ay isang lolo na nasasaktan. Ang nakita ko lang ay isang matandang desperadong abutin ng kanyang apo. Tumakbo ako palapit. Binitawan ko ang gamit ko at hinila ang kamay ng matanda. Dinala ko siya sa loob ng kwarto ko at itinapat ang kamay niya sa gripo. Habang umaagos ang malamig na tubig sa namumulang kamay ni Alfonso, tumulo ang luha ng matanda. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagsusumamo at pagmamahal. Sinabi niya sa akin, "Patawad, apo. Hindi ko alam kung paano maging mabuting ama kay Bernie noon. Naging matigas ako. Naging makasarili ako. Pero gusto kong subukang maging mabuting lolo sa iyo ngayon. Kahit ipagluto lang kita, kahit yun lang ang magawa ko. Patawarin mo na ako." Doon gumuho ang pader na itinayo ko sa puso ko. Niyakap ko ang matanda. Sa gitna ng masikip na pasilyo, amoy usok at sabaw ng beans, nag-iyakan ang dalawang taong parehong nawalan ng mahal sa buhay. Naramdaman ko ang pang-inginig ng balikat niya. Naramdaman ko na sa wakas, hindi na ako nag-iisa. Na may pamilya pa ako. Na may lolo ako. Kinagabihan, pinagsaluhan namin ang niluto niyang feijoada. Hindi ito kasing sarap ng luto ni Mama. Medyo matabang, medyo sunog ang ilalim. Pero para sa akin, iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa buong buhay ko. Dahil lasa iyon ng pagsisisi at pagmamahal. Lasa iyon ng pangalawang pagkakataon. Mula sa gabing iyon ng feijoada, nagsimula ang paghilom ng aming mga sugat. Hindi ito naging madali. Maraming taon ng sakit ang kailangang burahin. Pero unti-unti, araw-araw,
Binuo namin ang relasyon namin. Lumipat ako sa malaking bahay niya sa Binondo. Ang bahay na yon, na dati ay parang musuleo sa sobrang pahimik at lungkot, ay nagkaroon muli ng buhay. Tuwing umaga, sabay kaming nag-aalmusal. Kinukwentuhan ko siya tungkol sa buhay namin sa Brazil, tungkol sa kasipadan ni Papa, tungkol sa kabutihan ni Mama. Dati, takot siyang marinig ang pangalan ni Luciana, pero ngayon, nakikinig siya ng may ngiti. Gusto niyang malaman lahat. Gusto niyang makilala ang babaeng minahal ng anak niya higit sa lahat. Natutunan niyang mahalin si Mama sa pamamagitan ng mga kwento ko. Isang araw, tinawag ako ni Lolo sa kanyang opisina. May inabot siyang makapal na envelope. Sabi niya, ito ang last will and testament niya. Ibinibigay niya sa akin ang lahat. Ang mga gusali, ang mga lupa, ang pera. Sabi niya, ako lang ang natitira niyang kadugo at karapatan ko yon bilang anak ni Bernardo. Pero tinanggihan ko. Sabi ko sa kanya, Lolo, hindi ko kailangan ng kayamanan. Ang kailangan ko ay ikaw. Ang kailangan ko ay oras kasama ka. Ngumiti siya at sinabing may naisip siyang mas magandang gawin. Ibinenta ni Alfonso ang karamihan sa kanyang mga ari-arian. Ang mga building na iningatan niya ng maraming dekada ay pinakawalan niya. Ginamit niya ang pera para itatag ang Bernardo Goes Scholarship Foundation. Ang foundation na ito ay para sa mga batang katulad ko, mga batang may dugong banyaga at Pilipino, mga batang galing sa broken families, mga batang mahihirap na may pangarap mag-aral. Sabi ni Lolo, gusto niyang magkaroon ng saysay ang pagkamatay ng anak niya. Gusto niyang ang pangalan ni Bernardo ay maalala hindi bilang ang anak na lumayas, kundi bilang ang ama na nagbigay ng pag-asa sa marami. Nagsimula kaming magtrabaho para sa foundation. Tuwing Sabado, bumibisita kami sa mga komunidad. Nakikita ko si Lolo na nakikipag-usap sa mga batang ulila, sa mga nanay na nag-iisa. Nakikita ko ang pagbabago sa kanya. Ang matapobreng negosyante noon ay naging isang maawain at mapagbigay na pilantropo. Minsan, habang pinapanood ko siya, naiisip ko, kung nakikita lang sana ito ni Papa, siguradong matutuwa siya. Siguradong mapapatawad niya na rin si Lolo. Lumipas ang mga taon. Nakatapos ako sa UP ng may karangalan. Nandoon si Lolo sa graduation ko. Nasa pinakaunahan, pumapalakpak ng pinakamalakas. Umiiyak sa tuwa. Isinabit niya ang medalya sa leeg ko at sinabing, proud na proud sa'yo ang papa at mama mo, Carmela. At proud na proud din ako sa'yo. Ngayon, kung dadaan ka sa hardin ng bahay namin sa Binondo tuwing hapon, makikita mo ang isang magandang tanawin na tila galing sa isang pelikula. Isang dalaga at isang matanda na ubanin na ang buhok. Naglalakad sila ng mabagal sa ilalim ng mga puno ng mangga. Nagkikwentuhan, tumatawa. Sa mesa sa garden, may nakahaing merienda. Hindi lang basta merienda. May ensaymada at may pão de queijo o Brazilian cheese bread na natutunang lutuin ni Lolo ng perpekto. Pinagsama niya ang lasa ng Pilipinas at Brazil, tulad ng pagsasama namin sa iisang tahanan. Wala na si Bernardo. Wala na si Luisa. Ang mga katawan nila ay naging abona, at ang mga boses nila ay alaala na lang. Pero alam ko, nararamdaman ko, na nakangiti sila mula sa langit. Dahil ang pag-ibig ay hindi namamatay. Ang pag-ibig ay nagtatransform. Ito ay nagdudugtong, naghihilom, at nagbibigay ng bagong simula. Napagtanto ko sa huli, ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan. Ang sugat ay nag-iiwan ng pilat, oo. Pero ang pilat
ay palatandaan na tayo ay naghilom na. Ang pagpapatawad ay ang pagbubukas ng puso para sa kinabukasan. Ang pagtanggap na kahit puno ng sakit ang kahapon, pwede pa ring maging masaya ang bukas. Tumingin ako sa langit ng Maynila. Kulay kahel ang paglubog ng araw. Hinawakan ko ang kamay ng lolo ko. Ang kamay na dati ay kinatakutan ko, na yon ay ang kamay na nagbibigay sa akin ng lakas. Lolo, kain na tayo. Mumiti siya. Sige apo, kain na tayo. At sa simpleng sandaling yun, nahanap ko ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap mula pa noong umalis ako sa favela. Nahanap ko na ang aking tahanan. Wakas.